Kamakailan ay naiulat po namin ang tungkol sa mga ibinaon na nabubulok ng relief goods sa Palos, Leyte. Ngayon naman, may relief goods na ring inuuod at muntik pang maipamigay. Pasintabi lang po sa mga naghahaponan, nakatutok si Salima Refran. Namumutiktik at gumagalaw pa ang mga uod sa paketing ito ng instant ulam. Maging ang mga cup noodles na ito, punong-puno rin ng mga uod. Relief goods sa mga ito para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa barangay Gakaw sa Palo, Leyte. Ang mga pagkain na inihatid daw sa barangay ng isang di nagpakilalang tao Martes ng umaga. Nang nirerepak na nila ang mga ito para ipamahagi, nakita ng mga taga-barangay na nabubulok na ang mga pagkain. Pero hindi namin alam yan na nabulok na pala yun. Binuksan nila yung karton, doon na nakita namin na nabulok na pala, inuud na yun. Hindi naman pwede makain na. Kaya sira na, expire pa, at may uod pa. Pumunta si Barangay Captain Pancito Corte sa Municipal Social Welfare Department upang alamin kung saan nanggaling ang mga relief goods. Pumunta naman ako sa DSWD. Dito nagtanong ako at inaccept naman ng head ng DSWD na sa kanila nanggaling. Ang DSWD, pinaiimbestigahan na raw ang nangyari. Humihingi sila ng tawad sa mga nakatanggap ng inuuod na relief goods, pero paglilinaw nila, hindi galing sa DSWD ang mga ito. Ako ay humihingi ng tawad. Ang katotohanan, hindi ito galing sa amin. Kami sa DSWD ay talagang nagkukusa at talagang pinagsisikapan namin na lahat ng mga pagkain man or non-food items na makaabot sa kanila ay maganda ang quality. Ang Malacanang, hinihintay na rin ang magiging resulta ng investigasyon ng DSWD. We have to first wait for the report to see and detail to us how that situation happened. So before we can lay any blame, we just wanted to know how did it happen, why did it happen. Matatandaan nitong Lunes, inamin mismo ni DSWD Secretary Dinky Soleman sa Senate Finance Committee hearing na nagbaon nga sila sa lupa ng mga nabubulok na mga relief goods sa bayan ng Palo. 4 na buwan nga matapos manalasa ang bagyong Yolanda, marami pa ring biktima ang umaasa sa ayuda ng pamahalaan. At kahit wala man silang maayos sa tirahan at patuloy na bumabangon, ang hiling nila ngayon, kaunting respeto kahit man lang sa panlaman sa kanilang mga tiyan. Salima Refran, nakatutok 24 oras.